a happy Saturday to all of you again, brothers and sisters. Now today is another day for all of us to listen to God's Word. And please do share and subscribe to our YouTube channel. As you know, the Bible is always give us strength spiritually and physically. And today's Bible verse is taken from the book of Romans chapter 15, verse 15 up to 16. Yet, I have written you quite boldly on some points to remind you of them again, because of the grace God gave me to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles. He gave me the priestly duty of proclaiming the gospel of God, so that the Gentiles might become an offering acceptable to God, sanctified by the Holy Spirit. And in Tagalog, gayunman sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap na tungkulin gaya ng isang pari sa mga hintil. Ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog at kalugod-lugod sa Kanya dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. This Bible verse for us today is part of Paul's letter to Romans. Here he reminded us by the grace of God that we all be minister of Christ Jesus. In this life, being a servant, being a Christian, we are all minister. We need to proclaim the gospel of Jesus to all other people, especially those who are not yet Christian. By this, we are also proclaiming all the duty of being a priest. As you remember, Peter told us that we are a royal priesthood. Kaya po, sa umagang ito mga kapatid, patuloy tayo magpalaganap ng salita ng Panginoon Diyos. By the grace of God na binigay sa atin, mayroon po tayong kalakasan, mayroon po tayong karunungan na magpahayag ng kanyang mga salita, ang magandang balita. Ipahayag natin ang magandang balita nang sa ganon, marami pa pong magkaroon ng kaligtasan. At tayong sa lahat ay sama-sama pong mag-alay sa Panginoon Diyos. Ialay natin ang ating mga sarili. Katulad ng sinabi rin ni Pablo sa Roma, Kapitulo 12, that we need to offer our body as a living sacrifice to God. So, brothers and sisters, tayo po sa umagang ito ay manatiling nagpapahayag ng salita ng Diyos na may kagalakan, may pagmamahal, may katiyagaan, may pagtitiis. Nang sa ganon, marami pa pong maarinig ng magandang balitang ito. Sino po ba ang ministro? Tayo pong lahat na tumanggap kay Jesucristo ay kailangan magpalaganap, magpahayag ng salita ng Diyos. Kaya ito po ay paalala sa atin na Apostol Pablo doon sa Roma at sa panahon natin ngayon ay pinaalala ng tayo upang tayo po ay maglingkod bilang isang pari o tagapaglingkod ng Panginoon sa panahong ito. Magandang umaga po sa inyong lahat.